Hi mga kasari, sa video ito i-share ko lang po kung bakit sari-sari store yung napili ko pong business kasi ang dami-dami namang business na pwedeng pasukin, bakit sari-sari store. So first of all, napili ko po tong sari-sari store dahil everyday din naman po nag-grocery tayo. Kung baga grocery, isa po sa mga basic needs natin, hindi po yan nawawala sa bahay. Kung baga kung mayroon kang kailangan, minsan bumili pa tayo sa ibang store. So kaysa bumili po kami sa ibang store, why not na mag-put up na lang ako ng sarili kong store para doon ko bilhin lahat ng kailangan ko. At the same time, kumikita yung store ko, ako ang number 1 na customer ng store ko. And number 2, since nasa bahay lang din naman ako na nagwo-work as a home base, so income opportunity din ito kasi nababantayin ko yung store at the same time nakakapag-work pa ako. So double income. Napakaganda rin nito kasi hindi ko kailangang iwan yung anak ko para kumita. So nasa bahay lang ako, nagwo-work and full-time mom. At the same time, meron pa akong store na binabantayan kaya rin po napili ko yung pagiging sa sari-sari Ako store. po kasi yung klase ng tao na hindi napipirmi sa isang pagkakakitaan lamang. So kung may opportunity, talagang green na grab ko. Kung meron akong naisip na isang extra income, so ginagawa ko talaga. Gusto ko kasi pagsabay-sabayin kahit meron akong work. The same time gusto ko rin kumita sa ibang pagkakakitaan. Di lang sa isang work lang. Noon pa po talaga gusto ko na pong mag-store kaya lang hindi ko magawa-gawa kasi nga pa lang po kami at wala pa kaming sariling bahay. Kaya po nung nagkaroon na kami ng bahay, ayan, so dun ko na po ini-start yung pagsasari-sari store ko kahit maliit lang. So yun nga, before ko pong ini-start yung store, so tinignan ko po talaga yung mga opportunities na kung saan pwede akong mag-order. At kahit nasa bahay lang, pwede po ako mag-order ng mga stocks at i-deliver na sa bahay. Yun nga po, nakita ko yung Pure Gold or yung Aling Puring na kung saan kapag member ka ng Aling Puring, hindi mo na kailangang pupunta doon. So, pupunta na sila sa bahay nyo para i-deliver yung mga order. Yun po yung isang nagustuhan ko sa pagsasari-sari store. Isa rin po kasi sa mga nakakaubos po ng time natin yung pag-grocery talaga. So, kailangan po nating mag-grocery kasi nga doon po natin kinukuha yung mga ginagamit po natin araw-araw. So, at dahil member ako ng Aling Puring at meron akong small store, kaya yun, nagkaroon ako ng pagkakataon na kung saan makapag-order sa Pure Gold na pwede nang i-deliver ng libre sa bahay. So, kaya rin po ako nag-start ng store. So, in-start ko po yung store sa halagang 10,000 lang. So, nung nakalipat na kami, bumili ako ng worth 10,000 na produkto sa Pure Gold. And then, yun po yung capital ko sa pag-i-store ko. And then, yun nga, tumagal. So, lumago na po yung 10,000 na capital. Pero marami pa pong kulang, pero hindi ko na po iniisip yon. Ang gusto ko lang kung gawin ngayon is mag-start sa small and then palaguin po ng palaguin. Sa panahon po ngayon, wala naman pong madali. Lahat naman ng ginagawa natin, dapat kailangan nating paghirapan kung gusto natin ang magandang result. Sabi nga nila, start small, start with what you have. So, ganun po yung ginawa ko. Sa 10,000 na capital ko sa store, kahit meron akong pera dyan, ayoko pong dagdagan. Kasi gusto ko na talagang yung process talaga yung magpapalago sa store at hindi dahil nilagyan ko siya ng malaking capital. Gusto ko yung 10,000 na yun, dun magmula lahat ng paglago ng store ko. Ayoko din pong minamadali kasi nga success takes time talaga. So, talagang habang ginagawa ko yung process, marami akong natutunan at hindi mo naman kailangang magpakadalubhasa agad-agad. So, kapag in-start mo na, habang tumatagal, natututo ka at ina-apply mo yon para lumago ka pa. Ganon din po sa pagre-reels ko at saka sa vlog ko. Hindi ko naman po alam to dati. Pero step by step, kahit papaano naman, meron akong natutuwa kahit konti. At yun po yung ina-apply ko. Kaya kung meron kang naiisip dyan na isang negosyo or pagkakakitaan, huwag mo nang patagalin. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na kasi doon ka matututo habang ginagawa mo ang isang bagay. So, huwag kang matakot magkamali kasi normal lang yan ang pagkakamali. Pero, mas maganda na yung mag-fail ka ginawa mo kaysa yung pagsisihan mo balang araw. Sana ginawa ko na lang. Kung meron kang gustong gawin para sa pangarap mo, now is the best time to do it. Do it now. Huwag mo ring madaliin kasi merong process lahat ng bagay at merong perfect time sa lahat ng mga pangarap po natin. So, huwag ka lang susuko. Hanggat hindi ka nagtitake ng action, walang mangyayari kasi simulan mo na. So, walang imposible basta makalang sa Ama at sa kakayahan mo. Tuloy-tuloy lang, laban lang para sa pangarap. So, thank you for watching. Bye!